Ang International Space Station o ISS ay nilikha pagkatapos ng digmaan ng Amerika at Russia bilang simbolo ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Ito ay isang pasilidad ng pananaliksik kung saan nagtatrabaho ang mga tripulante sa pagsasaliksik ng gamot, teknolohiya, at paggalugad sa kalawakan. Hanggang ngayon, ang mga astronaut na Amerikano at Ruso ay nagtutulungan sa ISS sa perpektong pagkakaisa anuman ang kanilang mga pampulitikang opinyon. Gamit ang Soyuz rocket na transportasyon, ang mga Amerikanong astronaut na sina Kira at Christian ay naglalakbay sa ISS. Habang dumadaong sila sa istasyon, ipinaliwanag ni Christian na ang mga Ruso ay kakatok ng 3 beses upang sabihin sa iba na sila ay okay lang. Pagkapasok nila sa loob ay nakasalubong nila ang iba pa sa pangkat, ang opisyal na namumuno na si Gordon, Werenica, at ang magkapatid na sina Alexei at Nikolai. Si Gordon ay Amerikano habang ang 3 pa ay Ruso. 50 araw na si Werenica sa istasyon at napansin ni Kira na sobrang close niya kay Gordon. Siya ay isang napakapositibong babae at iginigiit na ang pinakamahalagang tuntunin ay dapat lagi silang magkakasama. Pagkatapos ng isang mainit na pagtanggap, inilibot ni Gordon si Kira sa lugar, kasama na ang kanyang tinutulugan. Ipinaliwanag niya na sa una ay magiging mahirap ang pag-aaral sa pagtulog, ang ilang mga astronaut ay natutulog na nakatali sa isang bag habang ang iba ay natutong lumutang lamang sa kanilang mga silid. Pinayuhan siya ni Gordon na gumamit ng sleeping bag hanggang siya ay maging komportable. Ipinunto din niya na ang ugong na palagi nilang naririnig ay ang life support system, kung sakaling tumigil ito sa paggawa ng ingay, ibig sabihin ay may problema sila. Susunod na ipinakita sa kanya ni Gordon ay ang kanyang workstation at mga kaha na may susi para maging ligtas ang kanilang pananaliksik, at ang lalaki ay nagbigay sa kanya ng susi para sa mga Amerikano. Pinapayagan din siyang gumamit ng mga kabinet ng Ruso, ngunit kailangan niyang makipagpalit ng mga susi. Agad na nagtrabaho si Kira at naglabas ng ilang daga sa isang hawla upang obserbahan ang mga ito para sa kanyang mga eksperimento. Napansin ito ni Alexei at nagkomento na magtatrabaho sila ng malapitan dahil magkatabi ang kanilang mga istasyon. Nabasa ni Kira ang kanyang pananaliksik at tinanong siya tungkol sa kanyang mga eksperimento, ngunit ipinaliwanag ni Alexei na namatay ang lahat ng kanyang mga daga. Pagkatapos niyang lumipat sa susunod na silid ay pinagmasdan ni Alexei ang kanyang setup. Nang maglaon habang nagsasanay ang ilan sa mga tripulante, pinapanood ni Kira ang eksperimento ni Christian gamit ang isang drill na maaaring mag-spray ng apoy na kahanga-hanga ngunit nakakatakot din. Pagdating ng hapunan, nagbahagi si Christian ng ilang regalo mula sa mundo at naglabas si Nikolai ng isang bote ng alak. Hindi sinasadyang sinubukan ni Kira na buksan ito ng normal, na naging sanhi ng mga bula ng alak na lumutang sa ere na nagpapatawa sa lahat. Pagkatapos ang grupo ay pumunta sa viewing deck, kung saan nakikita ni Kira ang isang kamangha-manghang tanawin ng mundo. Tinatalakay ng grupo ang epekto ng pangkalahatang epekto, na nakakapagpagising ng espiritual na pinagdadaanan ng ilang mga astronaut kapag nakita nila ang mundo na walang mga hangganan at ang nag-iisang sangkatauhan. Nang gabing iyon ay nakita ni Kira ang isa sa mga lalaki na lumulutang na natutulog at hindi maiwasan na mabagabag. Sa kabutihang palad ay inaliw siya ni Werenica at tinulungan siyang maitali ang sarili sa bag para sa kanyang unang gabi, at binanggit na ang pinakamahirap na bahagi ng pagtulog sa kalawakan ay ang walang mahawakan. Kinaumagahan, ang lahat ay maagang nagsimulang magtrabaho. Sinubukan ni Christian na gumamit ng computer, ngunit mahina ang signal kaya hindi sila makapagpadala ng mga mensahe. Sinuri ni Kira ang kanyang mga daga at natuklasan na inatake nila ang isa't isa, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Dahil nang hihinayang, pumunta siya sa viewing deck upang makita ang mundo, para lang makakita ng malaking pagsabog. Sa una ay iniisip niya na ito ay isang bulkan na sumabog kaya sinabi sa iba, ngunit sa lalong madaling panahon ay ilang mga pagsabog ang nagsimulang mangyari sa iba't ibang mga lugar ng sunod-sunod. Dahil sa pagkataranta ay agad na umalis ang grupo sa deck at isinara ito, bago sinubukan na makipag-ugnayan sa mundo ngunit hindi nagtagumpay. Biglang nakatanggap si Gordon ng mensahe mula sa Mission Control na nagsasabi sa kanya na huwag sabihin sa iba dahil ito ay klasipikadong impormasyon. Lumalabas na ang Amerika at Russia ay nasa digmaan, at ang pagkakasangkot ng ibang mga bansa ay iniimbestigahan na. Nais ng gobyerno ng Amerika na itigil ang lahat ng eksperimento ng mga mamamayan nito at kontrolin ang istasyon sa anumang paraan na kinakailangan. Sa kanyang sariling istasyon, nakatanggap din si Nikolai ng mensahe at iniisip ni Gordon kung nakakuha ba siya ng katulad na impormasyon.
Kinakabahan na tumugon siya sa mensahe gamit ang salitang bakit, ngunit sa sandaling iyon ay namatay ang kuryente, na bumalik pagkatapos ng ilang segundo. Nagpanggap si Gordon na hindi sumasagot ang mga tao sa mundo, ngunit sa sandaling dumating ang kapwa niya Amerikano, sinabi niya sa kanila ang totoo. Ipinagpalagay kaagad ni Christian na natanggap na ng mga Ruso ang parehong mga mensahe at sinisisi sila sa pagkawala ng kuryente, ngunit sinabihan siya ni Gordon na huwag magdesisyon at sa halip ay maghintay muna sa ngayon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Warren Ika na mayroon silang malaking problema, ang istasyon ay nawala ng kakayahan na magpaandar at bumabagsak na sa orbit, na nangangahulugan na mayroon na lamang silang isang araw bago masunog ang buong istasyon sa kalawakan. May nagbanggit na gumamit ng Soyuz rocket para makatakas, ngunit wala itong sapat na puwang para sa lahat at nag-umpisa lang ng argumento. Nagpadala si Warren Ika ng isang mensahe na humihiling na makapagpaandar at umaasa na matatanggap ito agad ng mission control, kaya sa ngayon ang magagawa nila ay maghintay. Biglang ipinaalam ni Alexei sa lahat na ang isang antena sa labas ng istasyon ay nasira at kailangang ayusin ng mano-mano. Hindi naniwala si Christian dahil sa tingin niya ay kasinungalingan nito, ngunit nagboluntaryo pa rin si Gordon. Habang nagsusuot siya ng suit ay niyakap siya ni Warren Ika at sinabihan na mag-ingat. Maingat na ibinulong ni Christian ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagiging isang bitag nito, ngunit nanumpa si Gordon na pinagkakatiwalaan niya ang lahat sa grupo na ito. Nang lumabas si Gordon ay natakot siya nang makitang ang kulay ng Amerika ay matingkad na pula, ibig sabihin, ang kanyang bayan ay nawasak na at nasusunog. Gamit ang komunikasyon, hiniling niya kay Kira na ilayo ang lahat sa mga bintana. Samantala, sinubukan ni Christian at Alexei na mag-usap ngunit ang kalagayan ay nakakakaba at hindi nila mapigilan na mag-isip. Pagkatapos ay sinabi ni Alexei na pupunta siya sa banyo, ngunit sa sandaling umalis si Christian ay lumabas siya at binuksan ang isang panel. Siya ay naghahanda na upang putulin ang ilang mga wire, ngunit siya ay nag-aalinlangan. Pagbalik kay Gordon, maingat siyang kumikilos sa istasyon habang nakikipag-usap sa kanya si Kira. Pagkatapos ng ilang minuto ng napakabagal na paglalakad sa space, halos malapit na sa antena si Gordon, ngunit sa sandaling iyon ay pinutol ni Alexei ang wire at nawala ng komunikasyon si Gordon sa istasyon. Nang binalaan ni Kira ang iba, agad na napansin ni Christian na wala si Alexei sa paligid at nagmadaling tiningnan ang mga panel, ngunit tinakpan ni Alexei ang kanyang pananabutahe ng mga peking wire kaya walang nakita si Christian. Pagkatapos ay napansin ni Gordon na hindi sapat ang tali ng kanyang suit upang maabot ang antena, kaya wala siyang pagpipilian kundi idiskonekta ito. Gumagawa ng isang napakapeligro ngunit kalkuladong pagkilos, sa wakas ay naabot na ni Gordon ang antena para lamang matuklasan na walang problema ito at tama si Christian. Sa sandaling iyon, pinaga na ni Nikolai ang grabber arm dahilan para maalis si Gordon sa istasyon at pinalutang siya sa kalawakan. Nagsisimulang kabahan sina Kira at Nika nang hindi nila makausap si Gordon o makita sa mga kamera. Sinuri ni Christian ang mga bintana at nakitang lumulutang si Gordon, kaya nagmadali sila para hilahin ang tali at nakitang nakadiskonekta ito. Dahil masama ang loob, nagtago si Kira sa kanyang silid habang sinusubukang harapin ang kanyang kalungkutan. Nang dumating si Christian upang suriin siya, sinabi ni Kira na gusto niyang lumabas at hanapin si Gordon dahil ang suit ay kaya siyang panatilihin na ligtas sa loob ng ilang oras, ngunit tiniyak ni Christian sa kanya na ito ay walang kabuluhan. Pinagsabihan din niya ang babae dahil sa pag-aakala na ito ay isang aksidente, dahil halata naman na ang mga Ruso ang unang kumilos. Samantala, hinarap ni Warren Ika sina Alexei at Nikolai at nalaman ang katotohanan. Nakatanggap sila ng mga utos mula sa Russia na patayin ang mga Amerikano at kunin ang ISS gayunpaman, nanumpa si Alexei na gusto lang niyang putulin ang mga komunikasyon at hindi niya alam ang intensyon ni Nikolai. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili, sinabi ni Nikolai na gagawin din ito ng mga Amerikano sa kanila, ngunit tinawag lang siyang halimaw ng natatakot na si Warren Ika. Tulad ni Kira, gusto niyang lumabas at hanapin si Gordon ngunit tumanggi ang magkapatid na tumulong. Dahil masama ang loob, pumasok si Warren Ika sa isa pang kwarto para ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Warren Ika si Kira na makipag-usap sa kanya dahil si Kira lang ang mapagkakatiwalaan niya dahil bago pa lang siya. Hiniling ni Warren Ika kay Kira na makipagpalit ng mga susi, at nang sabihin ni Kira na nawala ang sa kanya, naisip ni Warren Ika na nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay inamin ng dalawang babae na nakatanggap sila ng mga utos mula sa gobyerno at inamin din ni Warren Ika na pinatay ng magkapatid si Gordon, kaya pumayag si Kira na tumulong.
May plano si Warren Ika, gagambalain niya ang iba habang ginagamit ni Kira ang susi ng mga Ruso para buksan ang kahon ni Alexei, na naglalaman ng mga sample na maaaring gamitin para gamutin ang radiation poisoning. Dumadaan ang mundo sa isang digmaang nuclear at nais ng kanilang bansa na gamitin ito sa kanilang pananaliksik bilang pinakahuling piraso ng pagkakasundo, ngunit iniisip ni Warren Ika na ang mga ito ay dapat na para sa lahat. Itinuturo din niya na ang pinakamahalagang sample ay nakaimbak sa Node 0. Pagkatapos nilang pagpalitin ang mga susi, ninakaw ni Warren Ika ang fire drill gun at binuksan ang purong oxygen sa isa sa mga silid, na nagbabanta na sasabog ang lahat. Habang sinusubukan ng dalawa na sabihin na kumalma siya, pumunta si Kira sa research lab at nagsimulang maghanap ng Node 0, ngunit hindi niya ito mahanap. Tinanong niya si Christian ng tungkol dito at sinabi ni Christian sa kanya na walang ganoong bagay. Sa paniniwalang nagsinungaling si Warren Ika, ang galit na si Kira ay umalis upang hanapin siya at sinundan siya ni Christian. Ang dalawa ay nakarating sa kabilang silid sa tamang oras at nakitang pinalo ni Warren Ika si Alexei ng isang wrench. Ginamit ni Christian ang pangyayari na ito para mapalo ang isang tangke sa likod ng ulo ni Warren Ika, na agad niyang ikinamatay. Sobrang sama ng loob ni Alexei at Nikolai habang sinusubukan na sabihin ni Christian sa kanila na wala siyang pagpipilian dahil papasabugin ni Warren Ika ang istasyon. Habang nagluluksa ang dalawa sa pagkamatay ni Warren Ika, kinumbinsi ni Christian si Kira na magtago hanggang sa muling gumana ang komunikasyon. Sa kalaunan ay natapos na ang pagluluksa ni Nikolai at ipinahayag na tatapusin na niya ang lahat ng ito, na tinatawag itong kanyang tungkulin. Samantala, sa mundo ay patuloy na kumakalat ang apoy. Nagpasya si Alexei na uminom para makalimot at nang masulyapan niya ang bintana ay natuklasan niyang lumulutang si Gordon sa malapit at buhay pa, kaya agad niyang ginamit ang grabber arm para maingat siyang ibalik sa loob. Samantala, sina Kira at Christian ay nagtago sa mga bagahe. Nang magsimulang maghanap si Nikolai sa lugar na iyon, inihagis ni Christian ang kanyang laruan upang pumunta siya sa kabilang direksyon. Ginamit ni Kira ang pagkakataong ito upang lumabas at doon ay nabangga niya si Alexei, na tinulungan siyang magtago sa ibang lugar at magsinungaling sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang laruan ay lumutang muli at sa wakas ay nahanap na ni Nikolai si Christian, kaya't kinaladkad niya ito palabas upang bugbugin siya, para lamang matamaan si Alexei nang sinubukan niya silang pigilan. Pagkatapos ay sinunggaban ni Kira si Nikolai upang matulungan niya si Christian, kaya sa halip ay hinarap siya ni Nikolai at sinimulan siyang sakalin. Sa oras na iyon ay biglang nagpakita si Gordon at pinatumba si Nikolai gamit ang drill. Sunod niyang tinanong ang tungkol kay Warren Ika at nawala siya sa tamang pag-iisip nang malaman niyang patay na ito. Sa sobrang galit ay ikinulong niya ang sarili kasama si Nikolai at nagkaroon ng away. Habang naglalaban ang dalawang lalaki, nabitawan ni Gordon ang drill kaya dinampot ni Nikolai at pinaandar ito sa kasinaksak kay Gordon. Gamit ang huli niyang lakas, dinukot ni Gordon ang screwdriver at sinaksak siya sa leeg. Sa oras na mabuksan ng iba ang pinto gamit ang drill, huli na ang lahat dahil pareho ng patay ang dalawang lalaki na lumulutang sa silid. Habang ang mundo ay patuloy na nagniningas, ang natitirang mga astronaut ay naglaan ng ilang sandali upang magdalamhati sa mga nangyayari. Maya-maya ay tiningnan ni Kira ang computer at nakitang nawawalan na sila ng altitude. Habang nag-iikot siya sa istasyon ay nakakita siya ng karatula na nagsasabing Node 0, ibig sabihin ang nagsinungaling ay si Christian at hindi si Warren Ika. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid upang humingi ng paliwanag at natuklasan ang lahat ng mga sample na nakahanda na at may kasamang escape suit. Mukhang alam na ni Christian ang lahat at noon pa man ay nagpaplano na siyang tumakas ng mag-isa. Sa sandaling iyon ang life support ventilation ay namatay bilang bahagi ng plano ni Christian. Hinanap ni Kira si Alexei para sabihan siya, ngunit nasa parehong silid sila ni Christian kaya gumawa siya ng ilang mga pahiwatid para hilingin sa kanya na patayin ang musika. Ginawa ito ni Alexei at napagtanto na hindi pa rin marinig ang ugong. Pagkatapos ay gumamit si Kira ng garapon para kumatok sa mesa ng 3 beses bilang senyales para maging handa na si Alexei. Gumagawa si Christian ng sandwich at sinubukan ni Kira na humiram ng kutsilyo para gumawa din ito. Ngunit sinubukan ni Christian na mapalabas si Alexei na nagsasabing kailangan nilang mapag-isa. Nang tumanggi si Alexei na umalis, kinuha ni Christian ang kutsilyo at sinubukan na atakihin si Kira. Ngunit nakialam si Alexei at sa halip ay nasaksak ang kanyang kamay. Dahil sa sobrang lapit ay nagawang hawakan ng mahigpit ni Alexei si Christian upang pigilan,
habang si Kira ay gumamit ng kwintas para sakalin siya. Pagkaraan ng ilang minuto sa wakas ay namatay na si Christian, at kailangan na harapin ni Kira ang katotohanan na siya ay pumatay ng isang tao. Pagkaraan ay nilinisan ni Kira ang sugat ni Alexei at nagawa niya muling buksan ang life support. Pagkatapos ay sinuri ni Kira ang kanyang mga daga at nadiskubreng ginawan sila ni Alexei ng lambat para may hawakan sila. Maya-maya, ang kahilingan para sa pagpapaandar ay pinayagan sa wakas, na nag-aalis sa kanila sa agarang panganib. Sa lalong madaling panahon ay bumalik ang mga komunikasyon at ang parehong pamahalaan ay nagtanong kung nakuha na nila ang kontrol sa istasyon. Galit at dismayado sa kanilang mga pinuno, binaliwala ng dalawa ang mga mensahe at ginamit ang Soyuz rocket upang umalis sa istasyon kasama ang pananaliksik ni Alexei. Habang bumabagsak pabalik sa mundo, nagtanong si Alexei kung saan sila pupunta na maaaring ligtas ngunit walang ideya si Kira. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!